Natapos na po natin ang Book of Proverbs and sa mga susunod pong pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, let us study, mga kapatid, the Book of Philippians. Napakaganda po kasi ang aklat din po na ito na sinulat ni Apostle Pablo. So, for the first lesson na ating pong pag-aaralan, yan po ay mayroong pamagat na God's great work in us. Hallelujah, ang dakilang gawa ng Diyos sa atin. Ano nga ba, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Bakit siya, mga kapatid, tinawag na dakila? Bakit dakilang gawa? Hallelujah. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. If you have your Bible, please open with me in the book of Philippians chapter 1:6, mga kapatid. Everybody, open your Bible. Hallelujah. The Bible said, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sabi ni Apostle Pablo, natitiyak kong ang mabuting gawa, ang dakilang gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin, ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Mga kapatid, ano po ang tinutukoy ni Pablo ng dakilang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Ang totoo niyan, hindi po ito ang magkaroon tayo ng kayamanang material. Hindi po ito yung magkaroon tayo ng magandang trabaho o negosyo, makapag-abroad tayo, makapagtapos ng pag-aaral ang ating mga anak. Sa bagay, lahat po ito ay may tuturing na tagumpay, mga kapatid. Subalit ang tinutukoy ng dakilang bagay na ginawa ng Diyos ay ang magkaroon po tayo ng kaligtasan upang makasama tayo ng Panginoong Jesucristo sa buhay na walang hanggan. Yan po, mga kapatid. Hallelujah. Now, ito pong letter to the Philippians, mga kapatid, has been called the Shepherd Psalm of the New Testament. Yan. And it is one of the most beautiful letters of Paul sa lahat ng mga mananampalataya. Isa po yan. Why? Because it is a letter written to the first church in Europe. And ang story po ng pagkakalikha o pagkaka-build ng church sa Philippi ay recorded ito sa Book of Acts chapter 16, 6-34 at na-discuss na po natin yan doon po sa missionary journeys ni Apostle Paul. The Book of Philippians is a letter written from prison. Kaya nga, mga kapatid, nakaka-bless talaga ito. Na bagamat si Apostle Pablo ay nasa kulungan, pero nakuha niya po, mga kapatid, na mag-encourage pa ng mga mananampalataya. So interesting, mga kapatid. Ang letter din po na ito ay napakabuti at napakaganda because it deals with practical Christian living. Ang totoo po niyan, mga kapatid, dito natin makikita ang mga personal na advice na Apostle Pablo sa mga mananampalataya. This letter of Paul tells us how to live, hallelujah, how to pray, how to work, how to love, how to endure, and how to suffer for Christ's sake. Hallelujah. For Christ's sake. Hallelujah. Kung mapapansin po natin ang Book of Philippians, mga kapatid, ang halos pala mababasa po natin dyan ay ang joy na salita. Yung kasiyahan. Kaya nga napakaganda dahil from prison. May sinasabi si Apostle Pablo na rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. 18 times na binanggit niya po ito, mga kapatid. Truly we are to rejoice in any situation of our lives. Hallelujah. Mahirap po maging masaya kung mayroon po tayong problema. Pero iba po ang sulat na ito ni Apostle Pablo. Talaga pong encouragement ito, hindi lang sa mga kapatiran sa panahon noon ng Iglesia ng Filipos, kundi
maging sa ating mga mananampalataya ngayon. Now, pag-usapan po natin ang gawa ng Panginoon sa church ng Filipos. God's work in the church at Philippi. Sino nga ba ang nagsimula nito at papaano? Very clear naman talaga na lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo ay nasa kamay ng Panginoon. Lahat nilikha ng Diyos. Pero mapapansin po natin na ang tao rin ay may kaugnayan sa fulfillment ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak. At ang plano po na ito, mga kapatid, ay hindi lamang sinisimula ng Panginoon. Tatapusin niya ito, mga kapatid. Hallelujah. At sa tulong ng Panginoon, alam natin lahat na lahat ng ating pong pagpapagal ay mayroon pong katapusan. Yan po ang mahalagang bagay na dapat malaman nating lahat. Hallelujah. May purpose po ang Panginoon sa lahat ng bagay. So, how did Jesus Christ begin His good work or His great work? How? Naalala po ninyo, during Paul's second missionary journey, he went to Philippi to share the gospel of Christ. In the book of Acts 16:8, naalala ninyo nang dumaan si Pablo ng Misia at nagpunta sa Troas. Sabi ng Bible, mga kapatid, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan nyo kami. Yun po yung nakita ni Paul at narinig. Pagkatapos ng pangitain pong ito, sabi ng Biblia, sila po ay naghanda kaagad. Ang totoo niyan, dapat papunta silang Asia. Di po ba napag-aralan natin yan? Pero dahil po doon sa vision po na yon, na iba yung kanilang ruta, mga kapatid, dahil ito po ay pagtawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. At mula sa Troas, tuloy-tuloy sila, mga kapatid, na naglayag papuntang Samothracia, mga kapatid. At kinabukasan po ay pumunta sila ng Neapolis. At mula roon, nagpunta na sila dumiretso ng Filipos. Ito pong Filipos po na ito ay isang pangunahing sakop ng mga lungsod na sakop ng Romano. Hallelujah. Kasakop din po yan sa dako ng Macedonia. At doon po nanatili ng ilang araw sila Apostol Pablo. At ang most interesting part po dito sa istorya po nito, yung fulfillment ng plano ng Diyos, hallelujah, para magkaroon po ng iglesia sa lugar ng Filipos. Dahil pagdating ni Apostol Pablo doon sa Filipos, ang hinanap agad ni Apostol Pablo ay ang pagtitipon na mayroong pananalangin. Dahil yun talaga naman ang napakahalaga. Ang fellowship at ang prayer. Mahalaga po talaga yan upang magkaroon po ng mga mananampalataya. Dahil alam nating lahat na ang purpose ng Panginoon ay upang tayo po ay patuloy na gamitin niya para tayo po ay magkaroon ng mga kaluluwa na madadala sa harapan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Glory to God. So God began His great work by burdening the hearts of some praying women. In the book of Acts 16:13, sabi ng Bible, on the Sabbath, He went outside the city gate to the river, where we expected to find the place of prayer. Sabi po dyan. Nung pagkarating nila sa Filipos, ang hinanap kaagad nila ang place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there, and one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth, sabi po dyan. And she was a worshiper of God. And the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Binuksan ng Panginoon kasi ang puso at isipan ng isang babae. Dahil ang babae po na yan, ang totoo niyan, sila po ay malimit, magkatipon at manalangin. Kaya pala pag ang church ay nagpapatuloy sa prayer, ay mayroon po talagang ginagawa ang Diyos. Nagdadagdag ng kaluluwa ang Panginoon.
Ito po ang nangyari dito mga kapatid. Hallelujah. Makikita natin na sa ating patuloy na pananalangin at pagsamba ay may gagawin ang Diyos. Glory to God. So, great work of God starts by guiding the footsteps of His servants. Kaya nga, si Apostol Pablo pinapunta doon sa Filipos upang mangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Bilang pagtugon doon sa nakita niya sa kanyang pangitain na kinakailangan na mayroon talagang salita ng Diyos na maipangaral sa lugar ng Filipos. At ang totoo po niyan, yan din po ay sa prayer ng mga worshipers headed by Lydia, mga kapatid, isang negosyanteng babaeng matapat sa Panginoon. You see, kaya mga kapatid, ang church will grow if the members are prayerful. If the members are very faithful, especially in fellowship. And let us see what had happened, mga kapatid. By giving his servants a vision, as I have said, Paul preached, shared the Word of God. In the book of Acts 16:8-9, sabi po dyan, so they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. Hallelujah. Nabanggit ko na ito kanina, pero gusto ko lang sabihin mga kapatid na talagang mayroon pong relasyon ang atin pong pananalangin at doon po sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng sabihin natin, bahala na ang Diyos. Hindi eh. Mayroon talaga mga kapatid, nakita ko na ginagawa ang mga mananampalataya para ma-fulfill ang kalooban ng Panginoon. It's very clear that few women, as I have said, headed by Lydia, ay isa po sa nagiring daan upang magkaroon ng gawain sa lugar ng Filipos. May contact person doon na nakilala sila Apostol Pablo. Purihin ng Diyos. Mga babae pa, mga kapatid. Glory to Jesus. Hallelujah. Nakaka-encourage, mga minamahal. So, Paul preached the gospel of Christ. Kaya nga, ang gawain ay nagiging great at dakila, mga kapatid, because of the preaching of the gospel. Hallelujah. Ang objective nila Paul, mga kapatid, sa Filipos ay ipangaral. Ipaalala sa mga mananampalataya na nandoon na magpatuloy sila at hindi lamang yan. Patuloy rin pong buksan ang puso ng mga taong hindi pa kilala si Kristo. For them to be saved, mga kapatid. Ito rin, mga kapatid, ay base doon sa missionary journey ni Apostol Pablo na talagang may mission talaga siya na ipangaral ang salita ng Panginoon. Pero nakita ko talaga na malaking bagay po sa church ang mayroong prayer meeting. In the book of Acts 16 verse 10, after Paul had seen the vision, sabi po dyan, we got ready at once to live for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So, very intentional na po ang ginawa nila Apostol Pablo dito. Talagang diretso po sila sa Macedonia upang magkaroon po ng gawain sa dakong yaon. Another is by performing miracles of conversion. Sa gawain talaga ng Panginoon, mayroon po talagang mga miracles na nangyayari. Kaya nga doon po sa theme ng Vacation Bible School, sa akin pong closing message po last graduation, sinabi ko na ang purpose talaga ng Panginoon kung bakit nagpapakita siya ng miracle ay upang higtan ang gawa ng tao, upang makita ng tao na ang Diyos ay Diyos, kayang gumawa beyond human understanding talaga. There are 3 special cases mentioned, mga kapatid, in the book of Philippians, chapter 1. Number 1 is yung pagkakaligtas kila Lydia, mga kapatid. Hallelujah.
at ang kanyang buong sambahayan. Glory to God. Iyan po ay maituturing ko mga kapatid na miracle. Bibihira po mga minamahal ang sambahayan na kumpletong naglilingkod sa Diyos. But God is so good because of Lydia's faithfulness to prayer and fellowship. Talagang nakita ko mga minamahal, nakakatulong sa gawain. Huwag na po tayo maghintay pa na dapat narito. No, simulan natin sa family. Huwag na muna tayong tumingin sa labas. May gagawin ang Diyos sa ating pamilya. Number 2, mga minamahal, nakita nyo na siguro ito narinig nyo na ito nung nakaraang Bible study natin sa Book of Acts. Naalala nyo yung demon-possessed girl? Ang dalagitang ito na sinasapian ng masamang espiritu upang siya ay makapaggamot. Fortune teller po ito. At pinagkakakitaan ito ng malaking pera ng kanyang amo dahil siya nga po ay manghuhula. Alam po ninyo mga kapatid, pagpasok nila Paul sa Filipos, isa ito sa miracle na ginawa ng Diyos. Pinagaling ng Panginoon at dalagitang ito, pinalaya mga kapatid sa pagkakaalipin ng masamang espiritu. At dahil dito naggalit ang amo dahil lugi siya. Nawalan siya ng pera. At dito sinaktan si Apostol Pablo, hinubaran, hinagupit, at pinakulong. Subalit, mga kapatid, listen carefully. Sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos, ito ang greatness ng work ng Panginoon. Kung tayo po'y naglilingkod sa Diyos, kahit nasaan man tayo, anuman po ang sitwasyon ng ating buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gagawa at gagawa ang Panginoon ng himala para patunayan na tayo po ay anak niya, na tayo po ay lingkod niya at hindi niya kayang pabayaan ang kanyang mga anak. Pangako yan. God said, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. True enough, mga kapatid, hallelujah. Dahil nga doon, sa pagpapalaya dito mga kapatid sa demon-possessed na babae pong ito, hallelujah, napunta mga kapatid sila Apostol Pablo sa kulungan. Parang hindi maganda, ano? Nagtagumpay sila, pero ang kinahinat na nila ay nasa kulungan sila, mga kapatid, dahil ipinakulong sila. Pero, kahit nasa kulungan sila, mga kapatid, hindi pa tapos ang gawain ng Diyos. God's great work, hallelujah, is very evident, mga kapatid, sa lahat ng mga mananampalatayang totoong nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat habang nasa kulungan sila, Pablo at Silas, alam kong alam na natin ito. Very, very familiar po ito. Sabi po ng Biblia, nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang mga iba pang mga bilanggo. At sabi ng Bible, walang ano-ano ay mga kapatid lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan at nabuksan ang pintuan ng kulungan. Natanggal ang tanikala nila Apostol Pablo, mga kapatid, sa madaling salita, mga minamahal, nakalaya sila Apostol Pablo. Oh, God's great work. Hallelujah. Napaka totoo talaga mga kapatid na dakila ang gawain ng Panginoon. Nakatakas sila Apostol Pablo, mga minamahal, dahil nabuksan ang pintuan ng kulungan. Alam po ninyo, ang kulungan nun hindi basta-basta nabubuksan, mga kapatid. Silyado talaga yan. Pero walang silyado sa kalooban ng Panginoon. Walang mga kapatid na matigas, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. At nang makita mga minamahal, ito ang susunod, mga kapatid, na special case mentioned, mga kapatid, sa book of Philippians chapter 1. Hallelujah.
Yung jailer, natakot mga kapatid. Dahil siyempre, mamamatay talaga siya pag nalaman na kalaya sila Apostol Pablo. Gusto na magpakamatay. Binunot niya mga kapatid ang kanyang tabak at gusto nang saktan at patayin ang kanyang sarili. Nakita sila ni Apostol Pablo at sumigaw si Pablo. Sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami, sabi nila Pablo. So dahil po doon mga kapatid, patakbong pumasok at na nanginginig, nagpatira pa sa harapan nila Pablo mga kapatid. At Silas ang bantay ng kulungan mga minamahal. Sabi niya, Ginoo, ano po ang dapat naming gawin? Ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Alam po ninyo ang sabi nila Pablo? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Hallelujah. So ito pong number 3 po na ito mga kapatid, the jailer and his household. Yan ay isa sa napakagandang ebidensya na ang gawain ng Panginoon ay dakila. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Kaya sa kabila ng matinding pagsubok nila Apostol Pablo, sa kabila ng kanilang kahirapang ito mga kapatid, na nasa loob siya ng kulungan, kasama si Silas, pinalaya sila ng Panginoon, at higit pa dyan mga minamahal, merong pamilya na naligtas upang maglingkod sa Panginoon. What a great work of God. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. So, magpapatuloy po talaga ang dakilang gawa ng Diyos kung tayo po'y mananatiling tapat sa Diyos kahit may mga pagsubok. So, by faithfulness and persecution, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Totoo, mga kapatid, na pinipermit ng Panginoon ang mga pagsubok, ang mga trials sa ating mga buhay at ginagamit niya yung mga sufferings na yan upang maging instrumento para makagawa pa tayo sa kanyang gawain. Kaya yung nangyari sa kay Apostle Pablo, mga kapatid, naging po yun instrumento for the building of the church in Philippi. Kaya nga sa Philippians 1:12, dito mga kapatid, now I want you to know, brothers, sabi ni Paul, that my circumstances, you see, look at this, that my circumstances have actually served to advance the gospel. May mga mananampalataya kasi na kunti lang problema, tigil na agad. Ay, ano bang mangyayari sa atin yan? Hindi ganun po ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na nakatulong ng malaki ang mga nangyari sa akin. At ito po ay sa ikalalagana pa ng magandang balita. Oh, hallelujah! Purihin po ang ating mahal na Panginoon. So, ito pong gawa ng ating Panginoon noon sa Filipos, mga kapatid, sa panahon pa nila Apostol Pablo, ay ating din pong mararanasan at nararanasan ngayon. God's work in the church today, hallelujah, ay talaga po mga kapatid katulad ng mga nangyari noong unang panahon. But praise be unto the Lord because Jesus Christ is still the author and the upholder of His church and He will surely complete it. Sinimula nila Pablo noon, ngayon, hanggang ngayon mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Hanggang yan sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Kaya mahalagang makita natin kung saan ito nagsimula upang makita natin na tayo rin po ay kasama sa gawain ito ng ating mahal na Panginoon. In the book of Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Mga kapatid, talagang ang Panginoon ang nagtayo ng kanyang iglesia. At kahit daw kapangyarihan ng kamatayan
ang hindi magtatagumpay laban dito sa iglesia. Hallelujah. So church, continue serving the Lord. Hallelujah. Patuloy tayo mag-participate sa gawain ng ating Panginoon. Wag po tayo nawang panghinaan sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sapagkat nakita ko na ang daming pagsubok nila Pablo nung pinasok nila ang Filipos. Maraming hadlang at maraming opposition sa pag-build ng church doon, sa pag-share ng gospel doon. Nakulong pa nga sila, Apostle Pablo. But as I have said, the powers of darkness did not prevail. And the Lord, hallelujah, succeed. Hallelujah. Paul built the Church of Christ in Philippi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the living God. Kaya mahalaga pong maintindihan natin ang dakilang gawa ng Panginoon. Dahil pag mayroon po tayong kaalaman tungkol sa dakilang ginagawa at gagawin ng Panginoon sa kanyang gawain, mga kapatid, walang pagsubok ang pupwedeng magpahinto sa ating paglilingkod. Now, lastly, let us also learn the work of God in the individual Christian. Sa bawat isa po sa atin. Napakahalaga rin yan. Always remember or never forget that Jesus is the author and the finisher of His work in the life of every Christian. Sino po ang nagligtas sa atin? Si Jesus. Sino po ang nagbago ng ating buhay? Si Jesus. Tayo po ay dating makasalanan, pero nagsisi tayo. Kaya ang tawag sa atin, born again Christian. We are redeemed, justified, transformed, sealed, sabi ng Bible. And God made us a partaker of His divine purpose. Kabilang na po tayo doon sa purpose ng Panginoon para ang gawain niya ay makapagpatuloy, mga kapatid. At dahil po dyan, mga minamahal, makikita natin ang kadakilan ng gawain ng Panginoon. Hallelujah. Yung ginawa ng Panginoon sa atin, ipagpapatuloy po yan ng ating Panginoon. What a great work He has done in our lives. He changed our lives. Ginagamit tayo ng ating mahal na Panginoon para sa kapurihan ng kanyang pangalan at para sa kanyang kaharian. Di po ba, mga kapatid, napaka-blessed po natin sapagkat sa dami-dami ng tao, mga minamahal, napakaraming tao sa mundo, isa po tayo sa kinahabaga ng ating mahal na Panginoon. Indeed, hallelujah, it is a great work. Hallelujah. Isang dakilang gawa po yan sa ating mga buhay. Kaya wag po tayong magkinawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Has God begun His work in you? Yan ang malaking tanong. Sa tingin mo ba, nagsimula na ang Panginoon sa Kanya, mga kapatid, gawain? Hallelujah. Niligtas na ba tayo ng ating Diyos? Alam mo ba na meron ka ng kaligtasan sa iyong buhay? Hallelujah. Nakita mo na ba ang pagbabago sa iyong buhay? Nakita mo na ba ang dakilang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? Nasaan ka na ngayon, kapatid? Ano na ang ginagawa mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung nakita mo na yan, mga minamahal, He will continue His work in you. He will continue His work in you. Hallelujah. Because Paul said, He who began a good work in you will carry it on to completion. He will complete His work in you. He will complete His work in you. Paul said He will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Sa pagbabalik po ng Panginoon, surely, maririnig mo ang tunog ng trompeta. Makikita mo ang Panginoon ng mukhaan. Mararanasan mo, hallelujah, ang dakilang presensya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Oh, what a great work He has done in our lives.
Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. And in my conclusion, Philippians 1:6 is a powerful reminder that God is faithful to complete the work He begins in us. It reassures us that God's work in us is continuous and purposeful, leading them toward spiritual maturity and fulfillment. Hallelujah! Hindi po mawawala ng saysay ang ating paglilingkod. Magandang gabi po. May the blessing of the Lord be with us always. Tatayo po tayong lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. O dakilang Diyos, nagpapasalamat po sa muli kami, Panginoon. Sa iyo po, O God, patuloy na paggabay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, Diyos, sa mga salitang nahayag ay patuloy, Panginoon, na maging naming gabay sa aming mga buhay. Sa lahat po ng nanood ngayon, nawa, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain, O God. Provide them, O God, kung ano man ang kanilang mga pangangailangan. I-bless mo, Lord, ang bawat family, ang bawat member ng church, especially ang mga workers. Lord, sa lahat, Panginoon din, na nagtapos ng VBS, pagpalain mo na po, God, mga kids and also, Lord, ang mga teachers. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagtsatsaga, sa paglilingkod, Panginoon, para maturuan ng mga bata. Ganun din, Lord, sa mga church, sa church pa, Panginoon, specifically ang Karamuan, na magkakandak pa lamang ng VBS, gabayan mo rin po sila, Panginoon, sa panguna ni Pastor Buddy. Sa muli, Lord, salamat, O God, sa tagumpay ng kasal nila Pastor Ronnie and Pastor Faith. Salamat din sa ibibigay mong tagumpay sa kasalan din sa June 7 kay Brother Raymar and Sister Cheryl. Lord, sa lahat ng mga negosyo ng mga kapatiran, pagpalain mo, Lord. Ikaw ang bahala, Panginoon, na mag-bless po sa kanila. O Diyos, ikaw ang patuloy na mataas, Panginoon, sa aming mga buhay. Kagalingan at kalakasan, Panginoon, sa mayroong sakit at karamdaman. Lord, aming dinadalangin, Panginoon, ang aming Tatay Julian. Ikaw, Lord, ang may hawak ng buhay. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Lord. Alam mo ang desire ng puso po namin. But you know, Lord, alam namin na mas alam mo ang nararapat. And we submit our lives unto you because we believe that you are our God who knows everything. Lord, salamat po sa pagtugon mo ng mga panalangin pong ito. Hallelujah. At sa iyo na po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang mga gawain ng CCFM, O God. Pagpalain mo po, Panginoon. And to you alone, O God, we give back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Everybody say amen. Harapan po natin ang ating mahal na Panginoon. Again, maraming salamat po sa lahat. And don't forget to like, follow, and share everything posted on our FB page. Salamat po. Huwag po kayo magsawa, mga kapatid. Nawa patuloy pong maging pakinabang po ang mga salita ng Diyos sa ating mga buhay.